Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin para sa mga nagmamahal sa kapayapaan, nagmamahal sa pagkakaisa, nagmamahal sa mga Duterte, lalo na kay BP Inday Sara. Okay, ito may post si E.B. Hugalbot 35 minutes ago. Sabi lang niya, ahem. Ano yung ahem? Isinare niya ang post ni Admar Villando. Si Admar po, isa sa mga host o anchorman ng SMNI. Di ba, Admar? Sabi ni Admar, KOJC, full support sa January 13 National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Wow! Marami po ang nag-aabang. Marami ang nagtatanong tungkol nito na bakit Iglesia ni Cristo lang ang mag-rally? Nasaan ang KOJC? Kasi nung una, yung maisog rallies, KOJC ang nangunguna. Iba't ibang panig ng mundo, nandyan ang KOJC. Kaya lang, nung nangyari yung SEEDS, KOJC SEEDS, 16 days ba yun, nagdesisyon ang leadership ng KOJC na laylo lang muna sila, wag na lang muna magsama-sama sa mga rallies. So, ito nakakatuwa dahil nagdesisyon na ang leadership ng KOJC na all-out support sila sa January 13 na ano. So, kaya pala sa namromroblema ang Davao City. Pag-apply ng permit ng INC leadership sa Davao LGU, 500,000 ang estimated na INC members ang sasama sa I think Rizal Park. Nag-request ang Davao City LGU kung pwedeng bawasan nila yung participants maging 300,000 lang dahil sobrang dami ang 500,000. INC pa lang yun papaano ngayon? Kasi ang headquarters, so ang pamunuan ng KOJC nasa Davao. Kung sasali sila sa January 13, yung 300,000 na usapan, baka hindi yun. Hindi mo na mapipigilan okay, granting. Ang INC i-limit nila sa 300,000 ang members nila. Dadagdagan pa ng KOJC. Dadagdagan pa ng iba't ibang sektor o iba't ibang individuals na gustong kasi open rally na ito. Baka abot sobra 500,000 ang mag-attend dyan pa lang sa Davao City. Kaya ito pa lang, natataranta na po ang mga nagsusulong sa impeachment ni BP Sara. Ano yung pag-aamin ni Congresswoman Castro? I think press conference nila kahapon or the other day, inamin ni kagalang-galang Franz Castro na 6 na kongresista pa lang ang pumirma sa resolution endorsing the impeachment of BP Sara papuntang Senado. Sino yung 6 na yon? Mabibilang mo lang yung 3 Makabayan Black, Castro, Brosas, Manuel. And then yung Akbayan, kalimutan ko na yung apelyido ng Akbayan Kongresista. Tapos yung nag-endorse ng pangatlong complaint, Bordado ba yun? So, sila lang. Yung first 3 impeachment complaint, sila lang. Tapos yung bali-balita na may 4th impeachment complaint na galing daw sa majority black. Nagsalita ang young guns. Ito yung mga maingay. Ito yung mga very active.
nagsabi ang Young Guns na hindi sila yun. So, marami na ang dumidistansya sa impeachment complaint na ito. Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco na nag-iisip daw ng malalim ang mga kongresista bago pipirma doon sa resolution dahil baka daw maapektuhan ang kanilang mga re-election bid. Biruin mo yan, sa lahat ng munisipyo, lahat ng syudad sa Pilipinas, including abroad, merong members ng iglesia, meron ding KOJC na ang mga ito, black voting ang mga ito eh. Similar ang kanila, may pagkakaisa. So, yung dalawang grupo na yan, nagsama, susuporta sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment. Kung resista ka ngayon sa isang syudad, sample, Butuan City, maraming iglesia dyan, basta saan ang syudad, nandyan, KOJC, Kung ilan ang members ng iglesia o KOJC sa syudad na yan, mawawala na boto mo. Nako, kung ako ang kongresista, talagang mag-iisip ako. Kaya ito, ang daming natutuwa. Okay? Ang dami ring natataranta. Sino yung mga natutuwa? Yung gusto ng kapayapaan. Kasi, pag hindi matuloy ang impeachment, it means kapayapaan. Hindi magkakawatak-watak ang sambayan ng Pilipino. Pag natuloy ang impeachment, nako, magkakaroon ng political instability ang ating bansa. At kung may political instability, anong mangyayari sa investment? Importante yan eh. Tayo po ang may pinakamababang foreign direct investments dito sa ASEAN, itong original founding members. Nangunguna Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam. Nauungusan tayo. Tayo ang may pinakamababa sa mga namumuhunan. Sabi nga ni Professor Malutikia, yun daw giant BPO companies. Amazon, sino pa tong mga nabanggit niya, yung business processing outsource sa BPO. Noong una, tinatarget nila ang Pilipinas. Kailang hindi natuloy. Bakit? May political instability. Napunta daw sa Indonesia, Thailand, Vietnam. Ang Indonesia, largest Muslim country in the world, kung pagdating sa English language, malayong mas maano tayo sa English. Sa BPO, English ang kailangan yan eh. Bakit hindi tayo pinili? Bakit pinili nilang Indonesia? Dahil sa Indonesia, tahimik. Walang instability sa politika doon. Maganda ang leadership ng namumuno doon. Sa atin dito, nagkakawatak-watak. Sayang. Ang ganda yung political capital ng Uniteam pagsimula. Akala ko tuloy-tuloy. First 1 year, 2 years, okay pa. Ngayon, wala na. Beyond repair na ang... Kaya sana, itong impeachment na ito is maagapan. Hintayin na lang natin ng 2028. Ang gusto kasi nila, i-disqualify si VP Sara through impeachment para hindi na siya makatakbo sa 2028. Papayag ba ang 32 million Filipinos na bumoto kay VP Sara? Ay magre-reklamo yan. Kaya ito na nga, January 13, magkakaisa ang Iglesia at KOJC. And I'm sure, ibang religious group, sasamahan diyan, mga kapatid nating Muslims, ang mga evangelicals, ang mga Iglesia Independente, yung Aglipayan. Roman Catholic, medyo divided yan. Kaya lang, may mga kaparian tayo na ayaw na rin sa nangyayari ngayon. Yung
Clergy for Good Governance. Nananawagan din ng pagbabago. So, nakaka-excite. January 13, mark your calendar. Ako, maghanap ako saan ang may pinakamalapit na rally. Doon, mag-attend ako just to be a part of history. Salamat sa Iglesia ni Cristo, salamat sa KOJC, salamat sa mga Pilipino na nagmamahal sa kapayapaan ng ating bansa.